Patay na po siya. Ang malamig na pahayag ng doktor ay umalingaw-ngaw sa loob ng sabungan. Kasabay ng parang nababaliw na pagkislap ng mga pulang ilaw ng babala, nakita ang kapitan na nawalan ng malay at nakasubsob sa manibela. Inilagay ng co-pilot ang kanyang nanginginig na kamay sa manibela habang namumutla ang kanyang mukha. Ngunit nagsimula ng bumulusok pababa ang eroplano. 5 segundo bago bumagsak isang sigaw ng isang tao ang pumuno sa buong kabina. Isang eroplanong may lulang mahigit 200 pasahero ang walang kalaban-laban na bumabagsak sa gitna ng karagatang Pasipiko. Patay na ang kapitan at ang co-pilot ay nasa matinding pagkasindak sa sandaling iyon. Hindi po, ibabalik ko siya sa buhay. Isang tahimik, ngunit puno ng kumpiyansang boses ang narinig sa buong kabina na puno ng kawalan ng pag-asa. Lahat ng mata ay napalingon sa pinagmulan ng boses na iyon. Nakakagulat, naroon ang isang dalagang Pilipina na tila nasa 19 na taong gulang pa lamang. Isang pangkaraniwang estudyante na may maliit na pangangatawan at mahiyain na ngiti na hindi pinapansin ng sinuman. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang himala sa loob lamang ng 1 segundo. Ngunit, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang tila pangkaraniwang dalaga na iyon? Kung gusto ninyong malaman ang kahanga-hangang kuwentong ito, mangyaring pindutin muna ang subscribe button araw-araw. Naghahatid kami ng mga kamangha-manghang kwento na nakatago sa mga taong mukhang pangkaraniwan. Mas maganda kung i-on ninyo rin ang notifications. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Iyon ay isang napaka-ordinaryong araw. Ang departure lounge ng Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati. Ang mga pasaherong naghihintay para sa kanilang flight papuntang San Francisco ay may kanya-kanyang dahilan sa kanilang paglalakbay. May mga negosyanteng may business trip, mga pamilyang magbabakasyon, at mga estudyanteng mag-aaral sa ibang bansa. Kabilang sa kanila, si Leah Reyes. Sa edad na 19, si Leah ay kapansin-pansing mas bata kaysa sa ibang mga pasahero. Maliit na pangangatawan, maayos na pananamit, at isang mahiyain na ngiti sa unang tingin, isa siyang tipikal na mag-aaral sa kolehiyo. May hawak siyang makapal na libro sa medisina, ngunit maging iyon ay nagmistulang katangian lamang ng isang masipag na estudyante. Leah, anak, mag-iingat ka, paalala ng kanyang ina sa telepono. Opo, Nay, wag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat sa conference. Masayang sagot ni Leah. Ang pagdalo sa isang international medical conference ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Bagamat bata pa, dahil sa kanyang natatanging mga marka, pinayagan siyang sumama sa kanyang mga senior. Ang mga pasahero sa paligid ay hindi siya pinapansin. Tiningnan lamang siya bilang isang ordinaryong estudyante. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumulyap kay Leah at bumulong sa sarili. Naku, ang mga bata ngayon, ang babata tingnan. Ngumiti lamang si Leah. Sanay na siya sa mga tingin at opinyon ng mga tao. Sa wakas, nagsimula na ang boarding. Mga pasahero ng Philippine Airlines Flight PR711 patungong San Francisco, maaari na po kayong magsimulang sumakay. Umupo si Leah sa isang upuan sa gitnang bahagi ng economy class. Isang upuan sa tabi ng bintana. Kinuha niya ang kanyang libro mula sa bag at nagsimulang magbasa. Tulad ng ibang mga pasahero, siya ay tahimik at mukhang ordinaryo. Sa tabi niya, umupo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na tila nasa business trip. Tiningnan niya si Leah at palakaibigang nagsalita. Estudyante ka, no? Saan ang punta mo? Dadalaw po ako sa isang medical conference. Aba, medical student ka pala. Ang bata mo tingnan. Ilang taon ka na, iha? 19 po. Diyos ko. Sa edad na 19, dadalo ka na sa isang medical conference? Napakatalino mo namang bata. Yumuko si Leah bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ang totoo, iilan lamang ang nakakaalam
na ang kanyang galing ay higit pa sa pagiging matalino lamang. Lumipad ang eroplano sa takdang oras. Sa pamumuno ng veteranong Kapitan Robert Wilson at co-pilot na si Tom Davis, ang flight na ito ay masusing inihanda para sa isang ligtas na paglalakbay. Mga Ginoo at ginang, mangyaring ikabit ang inyong mga seatbelt. Tayo po ay lilipad na. Narinig ang anunsyo ng head flight attendant na si Sarah Johnson. Lahat ay normal at pangkaraniwan. Pinagmasdan ni Leah ang tanawin ng Maynila na unti-unting lumalayo mula sa bintana. Ang asul na langit na nakikita sa itaas ng mga ulap ay napakaganda. Gusto niya ang mga payapang sandaling tulad nito. Ngunit walang sino man ang nakakaalam. Ang mukhang ordinaryong 99 taong gulang na dalaga na ito ay malapit nang iligtas ang buhay ng mahigit 200 katao. At ang malahimalang kuwentong iyon ay magsisimula sa loob lamang ng ilang oras. Nagpatuloy ang ordinaryong paglalakbay. Ang mga pasahero ay abala sa pagbabasa ng libro, pakikinig sa musika, o pagtulog. Si Leah naman ay tahimik na nagbabasa ng kanyang libro sa medisina. Sa mga sandaling iyon, walang sino man ang nakapag-isip na ang payapang paglalakbay na ito ay malapit nang maging entablado ng isang himala na susubaybayan ng buong mundo. Sa taas na 30,000 talampakan sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, ang kurtina para sa isang kamangha-manghang kuwento ay tahimik na tumataas. Lumipas ang 2 oras mula nang magsimula ang paglalakbay. Sa altitude na 30,000 talampakan sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, ang Flight PR-711 ay maayos na naglalakbay. Payapa ang loob ng kabina. Ang ilang pasahero ay kumakain ng kanilang in-flight meal, habang ang iba ay nanonood ng pelikula o natutulog. Si Leah ay nakaupo pa rin sa tabi ng bintana, nagbabasa. Ang kanyang hitsura, habang mahinahon na binubuklat ang mga pahina ng makapal na libro sa medisina, ay tunay na larawan ng isang ordinaryong estudyante. Sa sabungan, nag-uusap sina Kapitan Robert Wilson at co-pilot Tom Davis. "Napakaganda ng panahon, Kap," sabi ni Tom. Sa labas ng bintana, makikita ang walang katapusang asul na langit at mga ulap na parang bulak. "Oo nga, sa 25 taon kong paglipad, bihira ang ganito kaperpektong panahon," sagot ni Kapitan Robert na may kasiyahan sa mukha. Sa edad na 52, siya ay isang tunay na veterano. Ang kumpiyansang nakuha niya mula sa maraming karanasan sa paglipad ay makikita sa bawat kilos niya at mukhang komportable rin ang mga pasahero. "Siyempre, tayo ang piloto," nakangiting sabi ng kapitan. Isang tunay na ordinaryo at ligtas na paglalakbay. Sa loob ng kabina, abala ang mga flight attendant. Si Sarah Johnson, ang head flight attendant, ay isang veterano na may 10 taong karanasan. Kaya't perpekto niyang nakokontrol ang lahat ng sitwasyon. "Gusto niyo pa po ba ng maiinom?" tanong ng isang flight attendant kay Leah. "Hindi na po. Salamat," magalang na sagot ni Leah. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang libro. Ang kanyang itsura ay napaka-ordinaryo, kaya't hindi siya binigyan ng espesyal na pansin ng flight attendant at lumagpas na lamang ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang biglaang pangyayari ang naganap sa sabungan. Arga, biglang hinawakan ni Kapitan Robert ang kanyang dibdib at umungol. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis. "Kapitan! Kapitan! Ayos lang po ba kayo?" Gulat na sigaw ni co-pilot Tom. Ang dibdib ko. Ang dibdib ko. Sobrang sakit." Humihingal ang kapitan at nabitawan ang manibela. Ang kanyang katawan ay nagsimulang yumuko pasulong. "Kapitan!" Ngunit hindi na makasagot si Kapitan Robert. Nawawalan na siya ng malay dahil sa matinding sakit sa dibdib. Ang 25 taon ng pagod at stress ay biglang sumabog sa sandaling iyon. "Mayday! Mayday!" Agad na nagpadala ng distress signal si co-pilot Tom sa radyo. Lumalala ang sitwasyon. Sa loob ng kabina, wala pang nakakaalam. Ang mga pasahero
ay payapa pa ring nagpapalipas ng oras. Maging si Leah ay nakatuon pa rin sa pagbabasa. Ngunit sa sabungan, isang sitwasyon ng buhay at kamatayan ang nagaganap. Kapitan, gumising po kayo! Desperadong inalog ni Tom ang kapitan, ngunit si Kapitan Robert ay tuluyan nang nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay naging kulay asul at ang kanyang pulso ay humihina. Sa mga sandaling iyon, nagmamadaling pumasok sa sabungan ang head flight attendant na si Sarah. Anong nangyayari? Bigla na lang pong bumagsak si kapitan. Mukhang atake sa puso! Nanginginig sa takot ang boses ni Tom. Bagamat may karanasan siya sa paglipad, halos hindi pa niya naranasang magpalipad ng isang malaking eroplano ng mag-isa at walang kapitan. Mabilis na sinuri ni Sarah ang pulso ng kapitan, ngunit ang sitwasyon ay kalunos-lunos. Napakabagal ng pulso niya. Kailangan natin ng doktor agad. May doktor ba sa mga pasahero? Titingnan ko po. Mabilis na naghanda si Sarah para sa isang emergency announcement, ngunit ang kanyang puso ay puno na ng kawalan ng pag-asa. Kung mangyayari ang ganitong emergency sa gitna ng karagatang Pasipiko, ang kapayapaan sa loob ng kabina ay tiyak na masisira at sa sandaling iyon, nang walang nakakapansin, itinaas ni Leah ang kanyang ulo, tila may naramdaman siyang kakaiba. Ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa tila ordinaryong 19 taong gulang na dalaga na ito. Sa sabungan, isa-isang nagsimulang umilaw ang mga pulang ilaw ng babala matapos bumagsak ang kapitan. Naging hindi matatag ang autopilot system ng eroplano. Naku! Bumababa ang altitude! Gulat na sigaw ni Tom. Ang sitwasyon ay lalong lumalala. Walang sino man ang nakapag-isip sa krisis na nagaganap sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Ang isang ordinaryong paglalakbay ay biglang naging isang sandali ng buhay at kamatayan. At may isang taong tahimik na nagmamasid sa lahat ng ito. Siya ay si Leah Reyes. Mga ginoo at ginang, isang mahalagang anunsyo. Ang nanginginig na boses ng head flight attendant na si Sarah ay umalingaw-ngaw sa PA system. Kung mayroon pong doktor o sinumang medical professional sa ating mga pasahero, mangyaring magpakilala agad sa pinakamalapit na flight attendant. Mayroon po tayong emergency. Biglang nagbago ang kapaligiran sa loob ng kabina. Ang mga payapang pasahero ay nagsimulang magbulungan. Emergency? Anong nangyayari? Wag naman sanang may nangyari sa piloto o sa crew. Narinig ang mga nag-aalalang haka-haka sa iba't ibang dako. Inialis ni Leah ang kanyang tingin sa libro at pinagmasdan ang paligid. Sa kanyang mukha, may dumaang matalas na konsentrasyon na kaiba sa ibang mga pasahero. Ngunit nanatili siyang tahimik na nakaupo. Ilang pasahero ang nagtaas ng kamay. Doktor ako sa internal medicine. Nurse po ako. Mabilis silang dinala ni Sarah sa sabungan, ngunit huli na ang lahat. Sa sabungan, mas malalang bagay ang nagaganap. Matapos suriin ang kondisyon ni Kapitan Robert, umiling ang doktor sa internal medicine na may pagkadismaya. Wala na siyang pulso, hindi na rin humihinga. Kinapare ng nurse ang leeg ng kapitan, ngunit pareho lang ang resulta. Cardiac arrest po ito. Malamig na ibinigay ng doktor ang kanyang huling pagsusuri. Patay na po siya. Nang marinig ang mga salitang iyon sa sabungan, lahat ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang buong katawan ni Co-Pilot Tom. Anong gagawin natin? Hindi ko kaya mag-isa. Nanginginig sa takot ang kanyang boses. Bagamat bilang co-pilot, ay kaya niyang magpalipad ng eroplano, ang biglaang at matinding pressure ng pagiging responsable sa buhay ng 200 katao ay higit pa sa kanyang inaakala. Ang mas malala pa ay ang kondisyon ng eroplano. Matapos bumagsak ang kapitan, naging hindi matatag ang autopilot system at unti-unting nawawalan ng altitude ang sasakyang panghimpapawid. Napuno ng iba't ibang tunog ng babala ang sabungan. Desperadong pinasigla ni Sarah ang co-pilot. Ngunit lalo lamang lumala ang estado ni Tom. Hindi! Hindi ko kaya!
Mag-isa sa ganito kalaking eroplano. Nanginginig lamang ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng manibela. Sa kabina, lalong nababalisa ang mga pasahero. Nagsimula nang yumanig ang eroplano. May mali. Bakit ganito kalakas ang pag-uga? Huwag naman sanang may problema sa piloto. Lumalaki ang takot ng mga pasahero. Biglang sumigaw ang isang pasaherong nakatingin sa labas. Bumababa tayo! Palapit ng palapit ang mga ulap. Dahil dito, biglang nagkagulo ang buong kabina. Ano? Totoo ba? Bumabagsak na tayo! Nagsimulang kumalat ang takot sa buong kabina. Sa sabungan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Altitude, 23,000 feet. At patuloy na bumababa. Ang mga pulang ilaw sa iba't ibang panel ay kumikislap na parang nababaliw. Si Tom ay tuluyan ng nasindak. Hindi! Hindi maaari ito! Tumulo ang mga luha ng kawalan ng pag-asa mula sa kanyang mga mata. Mabilis na nag-anunsyo si Sarah sa PA system. Mga Ginoo at ginang, mangyaring higpitan ang inyong mga seatbelt at manatili sa brace position. Ngunit maging ang kanyang boses ay puno na rin ng kawalan ng pag-asa. 5 minuto bago bumagsak, isang sigaw ng isang tao ang umalingaw-ngaw sa sabungan. Ang kabina ay nasa ganap na kaguluhan. Nagsimulang mag-iyakan ang mga pasahero. Hindi! Ayokong mamatay! Sino man, tulungan niyo kami! Diyos ko! Iligtas niyo po kami! Ngunit sa sandaling iyon, si Leah, na tahimik na nakaupo, ay dahan-dahang tumayo. Sa kanyang mukha, mayroong isang kakaibang kalmadong ekspresyon na lubos na naiiba sa ibang mga pasahero. Tiningnan siya ng mga pasahero sa paligid. Bakit ang kalmado niya? May alam ba siya? Ngunit wala pa ring sino man ang nag-isip na may magagawa ang maliit na dalagang ito. Pabulong na nagsalita si Leah. Guy, altitude 23,000 feet, rate of descent 2,000 feet per minute, hindi stable ang engine output. Nagulat ang pasaherong katabi niya. Anong sinasabi mo dyan? Ngunit hindi sumagot si Leah at dahan-dahang nagsimulang maglakad papunta sa pasilyo. Ang sandali ng kapalaran ay papalapit na. Hindi po. Isang tahimik ngunit puno ng kumpiyansang boses ang umalingaw-ngaw sa kabina na puno ng kawalan ng pag-asa. Lahat ng tao ay lumingon sa pinagmulan ng boses. Nakakagulat. Naroon si Leah Reyes, na 19 taong gulang. Ibabalik ko siya sa buhay. Ang boses ni Leah ay kalmado, ngunit naglalaman ito ng ganap na katiyakan. Biglang tumahimik ang kabina, ang mga pasaherong nagiiyakan, ang mga flight attendant na puno ng kawalan ng pag-asa, lahat ay nakatingin sa maliit na dalagang ito. Ano? Anong pinagsasabi ng batang yan? Sumuko na nga ang mga doktor. Paano pa kaya ang isang bata? Narinig ang mga boses ng pagdududa at pagkalito. Mabilis na lumapit si Sarah, ang head flight attendant, kay Leah. Ineng, alam mo ba kung gaano kalala ang sitwasyon? Opo, alam ko po. Cardiac arrest. Kalmadong sagot ni Leah. Nagulat si Sarah. Ang tingin ng dalagang ito ay hindi pangkaraniwan, pero hindi pa po huli ang lahat. Kung sa loob ng 4 na minuto matapos ang cardiac arrest. Teka, sabi mo medical student ka, di ba? Pero estudyante ka pa lang. Sigaw ng isang pasahero. Oo nga. Nagbibiro ka ba sa ganitong sitwasyon? Sumang-ayon ang iba pang mga pasahero. Sa isang desperadong sitwasyon, mahirap paniwalaan ang isang biglang lumitaw na batang babae, ngunit hindi natinag si Leah. Wala na po tayong oras. Kailangan kong pumunta sa sabungan ngayon din. Nang tangkain niyang maglakad papunta sa sabungan, hinarangan siya ng ilang pasahero. Anong magagawa mo? Sumuko na nga ang mga doktor. Mas mabuti pang humanap tayo ng ibang paraan. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas desperadong tunog ang narinig mula sa sabungan. 3 minuto bago bumagsak. Altitude 16,000 feet. Ito ay ang sigaw na parang hiyaw ni co-pilot Tom. Patuloy pa rin tayong bumabagsak. Hindi ko kaya mag-isa. Namutla ang mukha ng mga pasahero nang marinig ito.
Muling nagsalita si Leah. Pakiusap. Magtiwala po kayo sa akin. May pag-asa pa po. May kakaibang lakas sa kanyang boses. Isang katiyakan na hindi natitinag sa gitna ng desperadong sitwasyon. Umiling ang doktor sa internal medicine. Ineng, salamat sa iyong intensyon, pero huli na ang lahat. Masyado ng mahabang panahon ang lumipas mula nang huminto ang kanyang puso. Hindi po, wala pa pong 4 minuto, mariing sabi ni Leah. At kahit na imposible sa Western medicine, mayroon pong ibang paraan. Ibang paraan? Nagtatakang tanong ng doktor. Sa sandaling iyon, kinuha ni Leah mula sa kanyang bag ang isang maliit na lalagyan na gawa sa katad. Nang buksan niya ito, nakahilera ang manipis at pinong mga karayom na pilak. Acupuncture po? Nagkagulo ang buong kabina. Acupuncture? Seryoso ba siya? Gagamit siya ng karayom sa ganitong emergency? Baliw ba siya? Ngunit hindi ito pinansin ni Leah. May itinuro po ang lolo ko na emergency acupuncture, kaya nitong buhayin kahit ang pasyenteng may cardiac arrest. Saan mo naman narinig yan? Sigaw ng isang pasahero. Buhayin ang patay gamit ang acupuncture? Imposible. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na yumanig ang eroplano. Ah! Nagsigawan ang mga pasahero. 2 minuto bago bumagsak, isang desperadong sigaw ang narinig mula sa sabungan. Tiningnan ni Sarah si Leah. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagnanais na kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Talaga? Talaga bang kaya mo? Opo. Maikli at puno ng katiyakan ang sagot ni Leah. Sa sandaling iyon, bumuntong hininga ang doktor at nagsalita. Tutal patay na rin naman siya. Sige, subukan mo. Pero huwag kang aasa. Sa wakas, nabuksan ang daan. Nagsimulang maglakad si Leah papunta sa sabungan. Sa likod niya, sumunod ang mga pasaherong may nagdududang tingin. Magtatagumpay kaya siya? Mukhang imposible. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Bumukas ang pinto ng sabungan. Si Kapitan Robert ay nakahandusay pa rin at walang malay, habang si co-pilot Tom ay nasa matinding pagkasindak. Lumapit si Leah sa kapitan. Biglang nagbago ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga mata ng isang ordinaryong 19 Navy taong gulang na dalaga, kundi ng isang taong may espesyal na kakayahan. Magsisimula na po ako. Itinaas niya ang isang pilak na karayom. Ang sandali ng kapalaran ay papalapit na. Inilagay ni Leah ang pilak na karayom sa ibabaw ng dibdib ng kapitan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sabungan. Lahat, kabilang na ang doktor, ay nakamasid sa dalimwan mibito, taong gulang na dalagang ito. Walang nagsasalita, ngunit iisa lang ang nasa isip ng lahat. Magtatagumpay kaya siya? Kumislap ang karayom sa dulo ng mga daliri ni Leah. Ang kanyang tingin ay ganap nang nagbago. Wala na ang mahiyain na hitsura ng isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Sa halip, naroon ang anyo ng isang taong may ganap na konsentrasyon at katiyakan. Punto ng puso, gitna ng noo, tuktok ng ulo, bulong ni Leah habang nagsisimulang ilagay ang mga karayom. Ang unang karayom ay eksaktong tumusok sa gitna ng dibdib ng kapitan. Pangalawa, pangatlo, ang galaw ng mga kamay ni Leah ay hindi kapanipaniwalang pino. Tila siya isang bihasang acupuncturist na may dekada ng karanasan sanay at tumpak. Grabe! Bulong ng doktor. Kahit gaano pa siya kaskeptikal, hindi niya mapigilang hangaan ang husay ni Leah sa acupuncture. Ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang mukha. Ang pagbuhay sa isang pasyenteng may cardiac arrest gamit ang acupuncture ay imposible sa kaalaman ng medisina. Patuloy na naglagay ng karayom si Leah. Sa kabuuan, 12 karayom ang eksaktong inilagay sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kapitan. Ngayon, huminga ng malalim si Leah. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga karayom at gumawa ng bahagyang paggalaw na para bang naglilipat ng enerhiya. Sa sandaling iyon, biglang umungol si Kapitan Robert.
Nagulat ang lahat. Ano yun? Nagsimulang bahagyang umangat at bumaba ang dibdib ng kapitan. Mabilis na sinuri ng doktor ang pulso ng kapitan. Ang pulso. May pulso na siya. Ano? Totoo ba? Tumitibok na ulit ang puso niya. Biglang nagkagulo ang sabungan. Imposible. Paano nangyari to? Binuhay niya talaga gamit ang acupuncture? Ngunit si Leah ay nanatiling kalmado. Hindi pa po tapos. Maingat niyang sinimulang tanggalin ang mga karayom. Isa-isa. Sa bawat pagtanggal, lalong nagiging stable ang paghinga ng kapitan. Sa sandaling tinanggal niya ang huling karayom. Oh! Dahan-dahang iminulat ni Kapitan Robert ang kanyang mga mata. Kapitan! Sigaw ni Co-Pilot Tom. Kapitan! Gising na po kayo! Tumingin ang kapitan sa paligid na may malabong paningin. Ako. Nasaan ako? Anong nangyari? Inatake po kayo sa puso. Pero binuhay po kayo ng estudyanteng ito gamit ang acupuncture. Tuwang-tuwang sabi ni Sarah. Tumingin ang kapitan kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ikaw, iniligtas mo ako? Opo, mabuti na lang po at hindi natin pinalampas ang pagkakataon. Mahinang sagot ni Leah. Ang tingin ng lahat sa sabungan kay Leah ay ganap nang nagbago. Hindi na siya isang ordinaryong 19-witty, taong gulang na dalaga. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawa ang ganoong klase ng acupuncture? Ang lolo ko po ay may-ari ng isang traditional Chinese medicine clinic, kaya't natuto po ako mula pagkabata. Mapagkumbabang sagot ni Leah. Lolo mo? Ibig sabihin, galing ka sa pamilya ng mga manggagamot? Kaya pala ganyan ka kahusay. Tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon. Ngunit sa sandaling iyon, beep! Muling tumunog ang babala. Nako, ang eroplano! Mabilis na bumalik si Tom sa manibela. Altitude 10,000 feet. Patuloy pa ring bumabagsak. Sinubukang tumayo ng kapitan, ngunit hindi pa ganap na nakakabawi ang kanyang katawan. Oh! Nahihilo ako. Kapitan, wag niyo po munang pilitin. Pinigilan siya ni Leah, pero kailangang may magpalipad ng eroplano. Sa sandaling iyon, tiningnan ng mga mata ni Leah ang iba't ibang panel sa sabungan. Altitude 10,500 feet, airspeed 400 knots, engine output 70%, flap angle 15 degrees. Nagulat ang lahat nang marinig ang mga teknikal na terminong binanggit niya. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Co-Pilot Tom. Sinusuri ko po ang estado ng eroplano. Sinusuri? Ikaw? Opo. Kalmadong sagot ni Leah. Sa sandaling iyon, may isa na namang kakaibang bagay ang dumaan sa kanyang mga mata. Tila may mas malaking sikreto na nakatago sa kanya na hindi maipaliwanag ng kanyang galing sa acupuncture lamang. Huwag mong sabihing, tiningnan ni Tom si Leah na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang himala ay nagsisimula pa lamang. Altitude, 8,000 feet. Patuloy pa ring bumabagsak. Ang desperadong sigaw ni Co-Pilot Tom ay pumuno sa sabungan. Nakabawi na ng malay si Kapitan Robert, ngunit hirap pa rin siyang kumilos dahil sa epekto ng atake sa puso. Ako dapat ang... Pilit na sinubukan ng kapitan na tumayo, ngunit pinigilan siya ni Leah. Wag po, mapanganib pa po kung pipilitin ninyo. Paano na? Hindi kaya nito mag-isa? Sa sandaling iyon, mahinang nagsalita si Leah. Ako na po ang gagawa. Ano? Lahat ay napatingin kay Leah. Ako na po ang magpapalipad. Nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Tom. Isang 99 taong gulang na estudyante, paano magpapalipad ng eroplano? Ngunit si Leah ay naglalakad na papunta sa upuan ng piloto. Sandali! Wag! Sinubukang pigilan siya ng doktor. Ang acupuncture ay isang bagay, pero ang pagpapalipad ng eroplano ay iba. Buhay ng 20 katao ang nakasalalay dito. Tama! Kahit ano paman, imposible yan! Sumang-ayon ang iba. Ngunit sa sandaling umupo si Leah
sa upuan ng piloto, nagbago ang lahat. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa manibela. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang tingin ni Leah. Hindi na siya isang 99 taong gulang na dalaga. Tila siya isang veteranong piloto na may dekada ng karanasan. Taasan ang engine output sa 80%, ayusin ang flap angle sa 20 degrees, nagsimulang mag-operate si Leah ng mga instrumento ng may kasanayan. Nakanganga si Tom habang pinapanood siya. Paano? Ang galaw ng mga kamay ni Leah ay tunay na propesyonal. Trim tab adjustment, rudder correction, elevator angle. Ang lahat ng kanyang ginagawa habang bumubulong ay tumpak. Simulan ang pagpapanatili ng altitude. Ang altitude gauge sa panel ay tumigil sa pagbaba. Paano nangyari ito? Lahat ay namangha. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Tom. Habang hawak ang manibela, kalmadong sumagot si Leah. Ako po ay nag-aaral ng 2 kurso sa Universidad ng Pilipinas. Traditional and Integrative Medicine at Aerospace Engineering. Ano? Double major ka? Traditional Medicine at Aerospace Engineering? Lahat ay hindi makapaniwala. Huminto sandali si Leah bago magpatuloy. At hawak ko po ang mga world record sa iba't ibang flight simulators. World record? Microsoft Flight Simulator. X-Plane, Prepa 3D. Sa lahat ng simulators, ako po ang numero 1. Lalong nanlaki ang mga mata ni Tom. Kung ganoon, ikaw? Opo. Sa larangan ng flight simulation, isa po ako sa mga pinakamahusay sa buong mundo. Natahimik ang buong sabungan sa pag-amin ni Leah. Pero ito po ang unang pagkakataon kong magpalipad ng totoong eroplano. Iba po ito sa simulator. Pero kaya mong gawin to? Sa teorya, posible po. At pagkatapos ay nag-atubili si Leah bago nagsalita. Pangarap ko po kasi ito, mula pagkabata, ang maging isang piloto. Sa sandaling iyon, mahinang nagtanong ang kapitan. Kung ganoon, bakit ka nag-aral ng traditional medicine? Iyon po ang kagustuhan ng lolo ko, sabi niya. Kailangan kong ipagpatuloy ang medisina na minana pa namin sa aming angkan. May bahid ng panghihinayang sa boses ni Leah. Pero hindi ko po kayang talikuran ang pangarap kong lumipad, kaya pinili ko po ang double major. Lahat ay nabighani sa kwento ng kamangha-manghang dalagang ito. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Leah na may kaba. May bagyo po sa unahan. Ano? May nakikita po akong malaking kumpol ng ulap sa radar. Mukhang nasa gilid tayo ng isang bagyo. Mabilis na sinuri ni Tom ang radar. Totoo nga! Paano mo nalaman agad? Libu-libong beses ko na po itong naranasan sa simulator. Kalmadong sagot ni Leah habang minamaniobra ang manibela. Lilipat po ako sa alternatibong ruta. Ang kanyang mga galaw ay parang isang sining. Ang malaking eroplano ay dahan-dahang lumiko na parang isang balahibo. 25 taon na akong lumilipad, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaginhawang pagmamaniobra. Talaga bang sa simulator mo lang to natutunan? Hindi makapaniwalang tanong ni Tom. Opo, pero lumipad na po ako ng mahigit 10,000 oras sa simulator. 10,000 oras, mula pagkabata. Halos araw-araw po. 3 hanggang 4 na oras. Lahat ay namangha sa pagkakakilanlan ng henyong dalagang ito. Isang henyo sa tradisyonal na medisina at sa flight simulation. At ngayon, isang tunay na bayani na nagliligtas sa buhay ng mahigit 200 katao. Altitude stable, bilis normal, ruta netamana. Ang puno ng kumpiyansang boses ni Leah ay umalingaw-ngaw sa sabungan. Ang pangalawang himala ay nagsisimula na. Nang maging stable ang eroplano, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa kabina. Nakarating na rin ang balita sa mga pasahero. Isang hindi kapanipaniwalang kwento na isang 19 taong gulang na dalagang Pilipina ang nagligtas sa kapitan at siya pa mismo ang nagpalipad ng eroplano para malampasan ang krisis. Totoo ba ang batang estudyanteng iyon?
Sabay na nag-aaral ng medisina at aviation. Posible ba ang ganito? Napuno ng pagkamangha at paghanga ang buong kabina. Sa sabungan, si Leah pa rin ang may hawak ng manibela. Sa kanyang mukha, mayroong malalim na konsentrasyon at isang kakaibang kapayapaan. Leah, maingat na nagsalita si Kapitan Robert. Salamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, kaming lahat, wala po yun. Ginawa ko lang po ang nararapat, mapagkumbabang sagot ni Leah. Sa sandaling iyon, nagtanong si co-pilot Tom. Pero, curious lang ako, bakit medisina at aviation? Magkaibang-magkaiba ang mga larangang iyon. Inalis ni Leah sandali ang kanyang tingin sa manibela at tumingin sa labas ng bintana. Ang asul na langit at puting ulap ay payapang nakalatag. May espesyal po kasing dahilan. May bahagyang panginginig sa kanyang boses. Sabi po kasi ng lolo ko bago siya pumanaw, ang medisina ng aming pamilya ay hindi lamang para gamutin ang sakit, kundi para iligtas ang buhay ng tao. Tahimik na nakinig ang lahat sa kwento ni Leah, pero palagi ko pong pangarap ang lumipad. Gusto kong maging piloto at ligtas na maihatid ang maraming tao sa kanilang destinasyon. Kaya pinag-aralan mo pareho, sabi ng kapitan na may pag-unawa. Opo, noong una, napakahirap po. Mahirap na ang medisina. Paano pa kaya ang aviation? Huminto sandali si Leah bago magpatuloy. Pero ngayon ko po naintindihan na ang dalawang ito ay iisa lang pala. Iisa? Ang pagliligtas po ng buhay. May malalim na realisasyon sa boses ni Leah. Sa medisina, maililigtas ko ang buhay ng isang tao. Sa aviation, maililigtas ko ang buhay ng daan-daang tao. Sa huli, pareho lang po pala silang gawain. Napahanga ang doktor sa narinig niya. Napakagandang pag-iisip. Sa edad na 19, mayroon ka ng ganyang pilosopiya. Sa sandaling iyon, pumasok sa sabungan si Sarah. Leah, gusto kang pasalamatan ng lahat ng pasahero. Naku, hindi na po kailangan. Ako po ay... Hindi, seryosong sabi ng kapitan. Iniligtas mo ang buhay ng mahigit 200 katao ngayon. Napakalaking bagay nito. Tama, isa kang tunay na bayani. Sang-ayon ni Tom. Ngunit umiling si Leah. Hindi po ako bayani. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Mas lalong humanga ang lahat sa kanyang pagpapakumbaba. Pero Leah, muling nagtanong ang kapitan, anong gagawin mo sa hinaharap? Medisina o aviation, alin ang pipiliin mo? Ngumiti si Leah at sumagot. Pareho po. Pareho? Opo. Magiging doktor po ako para gamutin ang mga tao. At kasabay nito, kukuha rin po ako ng pilot's license. Pangarap ko pong maging piloto ng isang medical plane balang araw. Para habang inililipat ang mga emergency patient, magagamot ko rin sila. Lahat ay humanga sa pangarap ni Leah. Napakagandang pangarap. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng piloto. Sa sandaling iyon, narinig ang boses mula sa control tower sa radyo. PR-711, ito ang San Francisco International Airport. Kamusta ang sitwasyon? Kinuha ni Leah ang mikropono. San Francisco Tower. Ito ang PR-711. Nalutas na po ang emergency. Kaya na po naming lumapag ng normal. Talaga? Sino po ang piloto? Nag-atubili sandali si Leah bago sumagot. Isang pasahero po ang pansamantalang nagpalipad. Pasahero? May lisensya po ba kayo? Wala po, pero may sapat po akong kakayahan. Natahimik sandali ang control tower bago sumagot. Sige, maghahanda kami para sa inyong emergency landing. Matapos maputol ang komunikasyon, sinabi ng kapitan kay Leah, ako na ang maglalapag. Kaya niyo na po ba? Oo, medyo nakabawi na ako. At pagkatapos ay ngumiti ng mainit ang kapitan at sinabi, at saka, ako dapat ang maglapag. Responsibilidad yan ng isang kapitan. Tumango si Leah at ibinigay ang upuan sa kapitan. Napakahusay mo, Leah. Wala po yon.
Isang napakahalagang karanasan po ito para sa akin. Sa sandaling iyon, isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Leah. Ngayong araw, nagawa niya ang kanyang tunay na pangarap, ang pagliligtas ng buhay. Iyon ang gusto niyang gawin habang buhay. Nagsimulang matanaw sa malayo ang San Francisco International Airport, si Kapitan Robert, na medyo nakabawi na, ay nakaupo na muli sa upuan ng piloto. Sa kanyang mukha, makikita ang saya ng muling pagkabuhay at ang malalim na pasasalamat kay Leah. PR 711, you are cleared to land on runway 28. Right, narinig ang boses mula sa control tower. Cleared to land, runway 28 right. PR 711, sanay na sagot ng kapitan. Ngunit may bahagyang kaba pa ring mararamdaman sa kanyang mga mata. Tahimik na tumayo si Leah sa tabi ng kapitan at sinabi, "Kapitan, kung kinakabahan pa po kayo, maaari po akong tumulong." "Salamat, Leah, pero trabaho ko ito." Sagot ng kapitan na may mainit na ngiti. "Pero manatili ka sa tabi ko. Mas panatag ang loob ko kapag nandyan ka." Dahan-dahang binaba ng eroplano ang kanyang altitude. Ang magandang tanawin ng San Francisco sa gabi ay pumasok sa mga bintana. Sa kabina, tahimik na naghihintay ang mga pasahero sa paglapag. Lahat ay nag-iisip sa malahimalang pangyayari ngayon at puno ng damdamin, hindi ka panipaniwala. Isang 99 taong gulang na dalaga ang nagligtas sa ating lahat. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Kumalat ang mga bulungan ng mga pasahero sa kabina. "Maghahanda na po tayo para sa paglapag." "Pakisuri po ang inyong mga seatbelt," anunsyo ni Sarah. Sa sabungan, inihahanda ng kapitan ang isang perpektong paglapag. Checklist complete. Lahat ng proseso ay perpektong isinagawa. Tahimik na nagmamasid si Leah sa tabi at nagsalita. "Mukhang magiging napakagandang paglapag po nito. Salamat sa'yo. Dahil pinanatili mong stable ang eroplano, naging posible ang paglapag. Sa sandaling iyon, dahan-dahang dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway. Thud! Isang perpektong paglapag. Nagpalakpakan ang buong kabina. Wow! Nagtagumpay tayo. Ligtas na tayo. Napuno ng hiyawan ng tuwa ang kabina. Nang tuluyang huminto ang eroplano, kinuha ng kapitan ang mikropono. "Mga ginoo at ginang, ligtas na po tayong nakarating sa San Francisco." Nanginginig sa emosyon ang kanyang boses. "Ang naranasan ninyo ngayon ay isang tunay na himala at may isang taong gumawa ng himalang iyon." Huminto sandali ang kapitan bago magpatuloy. Siya po si Miss Leah Reyes, isang 19 taong gulang na dalaga. Kung hindi dahil sa kanya, wala po tayo rito ngayon. Lahat ng pasahero ay nagsimulang hanapin si Leah. Tumayo si Leah sa kanyang upuan at tahimik na yumuko. Sa sandaling iyon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong kabina. "Bravo! Maraming salamat! Isa kang bayani!" Tumayo ang mga pasahero at nagpalakpakan. Ang ilan ay napaiyak pa. Nahihiyang yumuko si Leah at kumaway. "Maraming salamat po." Hinawakan ng babaeng katabi niya ang kamay ni Leah at sinabi, "Dahil sa'yo, makikita ko pang muli ang anak ko." "Wala po yun. Ginawa ko lang po ang nararapat." Mapagkumbabang sagot ni Leah. Sa paliparan, kumalat na ang kamanghamanghang balita. Naghihintay ang mga ambulansya, bombero, at maraming mamamahayag. Pagbaba mula sa eroplano, pinalibutan si Leah ng mga reporter. "Miss Reyes, ano po ang nararamdaman ninyo? Paano po naging posible ang lahat ng ito? Ano po ang inyong mga plano sa hinaharap?" Maraming tanong ang ibinato sa kanya, ngunit kalmadong sumagot si Leah. "Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. At sa hinaharap, patuloy po akong mag-aaral para makatulong sa mas maraming tao." "Ipagpapatuloy niyo po ba ang parehong larangan, ang medisina at aviation?" "Opo, pareho po silang mahalagang gawain na nagliligtas ng buhay." Muling nagpalakpakan ang mga reporter at mga tao sa kanyang sagot. Lumapit din sina Kapitan Robert at Co-Pilot Tom. "Leah,
Maraming salamat. Mahigpit na niyakap ng kapitan si Leah. Kung hindi po dahil sa inyo, kapitan. Napakaganda po ng inyong paglapag, nakangiting sagot ni Leah. Nagawa natin ito ng magkasama. Noong gabing iyon, kumalat ang kwento ni Leah sa buong mundo. 19 anyos na Pinay, binuhay ang piloto, gamit ang sinaunang galing, at siya mismo ang nagpalipad ng eroplano, ang himalang pagsasama ng tradisyonal na medisina at aviation. Ang tunay na bayani ay mapagkumbaba, ngunit si Leah ay tahimik lamang sa kanyang silid sa hotel, nakatingin sa larawan ng kanyang lolo. Lolo, ngayon ko po naintindihan. Ang lahat ng natutunan ko ay iisa lang pala. Payapa ang kanyang boses. Ang pagliligtas ng buhay. Iyon po ang itinuturo ninyo sa akin. Sa labas ng bintana, nakalatag ang magandang tanawin ng San Francisco sa gabi. Ngumiti si Leah habang iniisip ang panibagong pag-aaral na magsisimula bukas. Medisina man o aviation, gusto niyang pag-aralan ang mga ito ng mas mabuti para makatulong sa mas maraming tao. Ang himalang nangyari sa ibabaw ng karagatang Pasipiko noong araw na iyon ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa maraming tao. Isang mahalagang kuwento na nagpakita ng tunay na halaga ng isang tao na hindi makikita sa panlabas na anyo, ang galing na higit pa sa edad at ang kapangyarihan ng misyon. At higit sa lahat, isang kamangha-manghang araw na nagpatunay kung gaano kalaking himala ang maaaring malikha kapag pinagsama ang kaalaman mula sa magkaibang larangan. Ang pangalan ni Leah Reyes mula noon ay mananatili sa alaala ng mga tao sa buong mundo. Hindi ba't ganito ang isang tunay na bayani? Sa iyong paligid, mayroon din kayang mga nakatagong bayani? Lumipas ang 3 buwan. Ang campus ng Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman ay abala pa rin. Ngunit mayroon ng kakaibang kapaligiran, lalo na sa paligid ng mga gusali ng College of Science at College of Engineering. Ayan si Leah Reyes. Talaga? Yung sikat? Wow! Sa personal, ang bata niya tingnan. Ang mga tingin at bulungan ng mga estudyante habang naglalakad si Leah sa pasilyo ay naging pang-araw-araw na. Ngunit si Leah ay hindi pa rin komportable sa lahat ng atensyon at tahimik na naglalakad sa kanyang daan. Leah, tumakbo ang kanyang kaibigang si Mina mula sa likuran. 3 sila. Talaga? Bumuntong hininga si Leah. Mula nang mangyari ang insidente, hindi humupa ang atensyon ng media. Doon na lang tayo sa likod dumaan. Hanggang kailan ka ba magtatago ng ganito? Nag-aalalang tanong ni Mina. Makakalimutan din nila yan. Sa paglipas ng panahon, mapait na ngumiti si Leah. Sa totoo lang, ang nakaraang 3 buwan ay hindi naging madali para kay Leah. Bukod sa biglaang pagsikat, may mas malaki siyang problema. Sa opisina ng College of Science, tinawag siya ng kanyang professor, si Dr. Santos. Leah, maupo ka. Opo sir, kumusta ka na? Nahihirapan ka bang mag-focus sa pag-aaral? May bahid ng pag-aalala sa boses ni Dr. Santos. Hindi po, okay lang po ako. Magsabi ka ng totoo. Alam kong nahihirapan ka. Tiningnan siya ng propesor nang may pagmamalasakit. Nag-atubili sandali si Leah bago nagsalita. Sa totoo lang po, medyo nahihirapan po ako. Ano ang pinakamahirap? Ang tingin po ng mga tao sa akin, humina ang boses ni Leah. Inaasahan po ng lahat na perpekto ako, na para akong si Superman na kayang gawin ang lahat. Pero isa ka lang ordinaryong 19 taong gulang na estudyante, di ba? Opo, 19 lang po ako. Minsan, nagkakamali rin po ako. Maraming hindi alam at natatakot din po. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Leah. Pero hindi po nila tinatanggap ang ganoong ako. Palagi po nilang iniisip na dapat ako yung Leah Reyes na kilala nila. Huminto sandali si Leah bago magpatuloy. Minsan po, pinagsisisihan ko ang nangyari noong araw na iyon. Pinagsisisihan? Kung hindi ka tumulong, hindi ka sana nakakakuha ng ganitong atensyon. Leah, mariing sabi ng propesor, mali ang iniisip mo. Ang ginawa mo,
noong araw na iyon ay isang napakagandang bagay at natural lang na makuha mo ang atensyong ito. Pero, pero kailangan mong tandaan na hindi lang iyon ang kabuuan mo. Bayani ka noong araw na iyon. Pero kasabay nito, isa ka ring ordinaryong estudyante. Unti-unting tumango si Leah sa sinabi ng propesor. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan din ng mga tao na isa ka lang ordinaryong tao. Noong hapong iyon, sa laboratorio ng aerospace engineering, iba naman ang tanawin. Grabe, ang galing ng flight simulation program na ginawa ni Leah. Oo nga, pinagsama niya ng perpekto ang teorya at praktikal na aplikasyon. Naghahangaan ang kanyang mga kaklase sa proyekto ni Leah. Ngunit si Leah ay mag-isang nakaupo sa isang sulok. Nagsimula siyang makaramdam ng distansya mula sa kanyang mga kaklase pagkatapos ng insidente. Leah, lumapit ang kanyang senior na si Marco. Huwag kang mag-isa dyan. Sumama ka sa amin. Okay lang po ako. Bakit ba gusto mong mapag-isa? Hinila ni Marco ang isang upuan at umupo sa tabi ni Leah. Naiilang po ako sa mga tao. Anong ibig mong sabihin? Kapag nandyan po ako, lahat sila ay tensyonado. Nag-iingat silang baka may masabi silang mali. Mapait na ngumiti si Leah. Dati? Leah lang ako. Ngayon, ako na, si ang Leah Reyes. Magiging okay din ang lahat sa paglipas ng panahon. Talaga po kaya? Biglang tumunog ang telepono ni Leah. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Miss. Leah Reyes po ba ito? Ako po si Mr. Cruz mula sa HR Department ng Philippine Airlines. Opo, kung may oras po kayo, gusto po sana namin kayong makausap. Mayroon po kaming alok para sa inyo. Pagkatapos ng tawag, gulong-gulo ang isip ni Leah. Heto na naman. Nitong mga nakaraang araw, ilang beses siyang nakakatanggap ng ganitong tawag mula sa mga airline, TV station, at maging sa mga talent agency. Lahat sila ay gusto si Leah, ngunit si Leah mismo ay lalong naguguluhan. Noong gabing iyon, sa kanyang silid sa dormitoryo, tinitingnan ni Leah ang larawan ng kanyang lolo. Lolo, nagkamali po ba ako? Sa tahimik na silid, tanging ang boses ni Leah ang umalingaw-ngaw. Sa tingin ko po, tama ang ginawa kong pagligtas sa mga tao, pero ang mga sumunod na pangyayari, naging masyadong komplikado. Malalim na bumuntong hininga si Leah. Ang gusto ko lang po ay tahimik na mag-aral at humanap ng paraan para makatulong sa mas maraming tao. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Maraming tao ang nabubuhay ng kani-kanilang buhay. Ano po kaya ang mangyayari bukas? Walang sino man ang makakasagot sa tanong ni Leah. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang buhay ni Leah ay ganap nang nagbago mula noong araw na iyon. At ngayon, kailangan niyang humanap ng bagong landas. Mahahanap kaya ni Leah ang kanyang sariling landas sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito? Epilogo, Kabanata 2. Isang bagong simula, isang tunay na kahulugan. Isang taon ang lumipas. Sa isang medical center sa Bonifacio Global City, may isang espesyal na nangyayari. Sa isang maliit na klinika na may nakasulat na Reyes Integrated Medical Clinic, ginagamot ni Leah Reyes ang isang pasyente. Lola, mas maayos na po ang pakiramdam ninyo ngayon. Maraming salamat, Leah Iha. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang kung anong nangyari sa matandang ito. Hinawakan ng unitang taong gulang na lola ang kamay ni Leah habang nangingilid ang luha. Wala po yon. Maari na po nating bawasan ang inyong gamot. Ngumiti si Leah at nagsulat ng reseta. Paglabas ng lola sa klinika, sinabi niya sa ibang pasyenteng naghihintay, napakagaling ng doktor na yan. Gumagamit ng acupuncture at modernong gamutan. Oo nga po. Gumaling ako ng husto mula nang magpatingin ako rito. Napuno ng masayang usapan ng mga pasyente ang klinika. Si Leah ay ganap ng ibang tao kumpara sa isang taon na ang nakalipas. Bagamat 20 taong gulang pa lamang, ang kanyang mga mata ay puno ng kapanahunan at katiyakan. Leah,
Huling pasyente na natin ngayon, sabi ng nurse. Sige po, ang huling pasyente ay isang hindi inaasahang tao, si Tom Davis, ang co-pilot noong araw na iyon. Leah, Kuya Tom, masayang tumayo si Leah. Kailan pa po kayo dumating dito sa Pilipinas? Kahapon lang. Dinalaw kita. Ngumiti ng malaki si Tom. Talaga po? Wow! Natutuwa po akong makita kayo. Palagi kong sinusubaybayan ang balita tungkol sa'yo. Natapos mo raw ang pre-med sa loob lang ng 1 taon at nakuha mo na rin ang iyong license sa traditional medicine. Opo, mabuti na lang po at nakapasa ako sa exam. At ikaw na rin daw ang nagtayo ng klinikang ito? Tumingin si Tom sa paligid ng may paghanga. Opo, maliit lang po, pero ito po ang gusto kong gawin. Integrated medicine. Napakagandang ideya. Habang inihahain ni Leah ang tsaa, nagtanong siya, kamusta na po si Kapitan Robert? Ah, si Kapitan? Ganap na siyang nakabawi. At lumilipad pa rin siya ngayon. Mabuti naman po. May pinabibigay siya sa'yo. Inabot ni Tom ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Leah at nakita ang isang maliit na modelo ng eroplano at may kasamang isang sulat. Para kay Leah, kung gusto mong bumalik sa kalangitan anumang oras, tawagan mo ako. Inihanda ko na ang pinakamagandang pwesto ng co-pilot para sa'yo. Robert Wilson. Si Kapitan talaga. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Leah. Hindi mo pa rin pala isinusuko ang pangarap mong maging piloto? Maingat na tanong ni Tom. Nag-atubili sandali si Leah bago sumagot. Sa totoo lang po, madalas ko itong iniisip. Ang alin? Kung ano po ba talaga ang gusto kong gawin? Tumingin si Leah sa labas ng bintana. Sa loob ng 1 taon, habang pinapatakbo ko ang klinikang ito, marami po akong nakilalang pasyente. Napakalaking kasiyahan po ang nararamdaman ko kapag gumagaling sila, pero minsan, namimiss ko po ang kalangitan. Ang pakiramdam noong nakaupo ako sa upuan ng piloto. May bahid ng pananabik sa mga mata ni Leah. Bakit kailangan mong pumili? Pwede namang pareho. Lumingon si Leah kay Tom. Pareho po? Oo, sa iyong sariling espesyal na paraan. Biglang tumunog ang telepono ni Leah. Hello, Reyes Clinic po. Doc, emergency po. May pasyenteng inatake sa puso sa Batanes. Kailangang i-airlift, pero napakasama po ng panahon. Sandali lang po. Ibinaba sandali ni Leah ang telepono at tiningnan si Tom. Anong nangyari? May pasyente po sa Batanes na inatake sa puso, pero mahirap daw po i-airlift dahil sa masamang panahon. Kung ganoon, kumislap ang mga mata ni Leah. Kuya Tom, may oras po ba kayo ngayon? Bakit? Sama po kayo sa Batanes. Makalipas ang 1 oras, sa isang pribadong hangar, sumasakay na sina Leah at Tom sa isang maliit na eroplano. Sigurado ka ba rito? Medyo masama ang panahon. Nag-aalalang tanong ni Tom. Okay lang po ito. Libu-libong beses ko na po itong sinanay sa simulator, may kumpiyansang sagot ni Leah habang umuupo sa upuan ng piloto. At kailangan po nating iligtas ang pasyente. Nang lumipad ang eroplano, bumalik ang parehong konsentrasyon sa mukha ni Leah na tulad ng 1 taon na ang nakalipas. Batanes Air Control. Ito po ang medical transport. Humihingi po ng pahintulot na lumapag. Napakasama po ng panahon. Maaring mapanganib ang paglapag. Naiintindihan po, ngunit kritikal po ang pasyente. Puno ng katiyakan ang boses ni Leah. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, ligtas na lumapag ang eroplano. Wow! Bulong ni Tom. Ikaw na talaga! Sa ospital sa Batanes, ang pasyenteng inatake sa puso ay isang 60 taong gulang na lalaki. Napakakritikal ng kanyang kondisyon. Dok, kailangan siyang dalhin sa Maynila agad. Sige po, sinuri ni Leah ang pasyente at agad na isinagawa ang emergency acupuncture. Paistabilahin ko po muna ang kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang mahusay na pamamaraan, unti-unting naging stable ang kondisyon ng pasyente. Kahanga-hanga! Paano naging posible ito? Namangha ang mga doktor sa Batanes. Maaari na po siyang ilipat. Inilipat ni Leah ang pasyente sa eroplano
at siya mismo ang humawak sa manibela. Ang paglipad pabalik sa Maynila ay perpekto. Ligtas na nakarating ang pasyente sa isang malaking ospital sa Maynila. Mas maayos na ang kondisyon ng pasyente. Maraming salamat po. Yumuko ang mga doktor sa ospital kay Lia. Noong gabing iyon, nakaupo sina Lia at Tom sa isang parke sa tabi ng lok ng Maynila. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Tom. Napaka-perpekto po. Kumikinang ang mga mata ni Lia. Ang gamutin ang pasyente gamit ang acupuncture at pagkatapos ay ako mismo ang magpapalipad ng eroplano para iligtas ang kanyang buhay. Ito na po pala talaga ang gusto kong gawin. Oo, ngayon, sigurado na po ako. Mariing sabi ni Lia. Magiging doktor at piloto po ako. Isang taong direktang maglilipat at maggamot ng mga emergency patient. Napakagandang pangarap. Isang taon na ang nakalipas, gulong-gulo po ako. Mabigat ang tingin ng mga tao at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, paggunita ni Lia. Pero ngayon, alam ko na po. Ang atensyon at kakayahang ibinigay sa akin ay para makatulong sa mas maraming tao. Tama yan? Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humaplos sa kanilang buhok. Sa susunod na taon, sisimulan ko na po ng pormalang isang medical aviation service. Talaga? Opo. Magsisimula po ako sa maliit at unti-unti kong palalakihin. Puno ng pag-asa ang boses ni Lia. Kung ganoon, tutulungan kita. Talaga po? Oo. Mahihirapan ka kung mag-isa ka lang? Nakangiting sabi ni Tom. Salamat po, Kuya Tom. Mula noong araw na iyon, muling naging usap-usapan ang pangalan ni Lia. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na lamang simpleng usap-usapan, kundi isang tunay na paggalang bilang isang doktor at piloto. Medical Aviation Service ni Lia Reyes. Lumalawak sa buong bansa. Ang doktor na lumilipad. Isang bagong pananaw sa serbisyong medikal. Ang tunay na bayani ay patuloy na lumalago. Tulad ng ipinapakita ng mga headline, natagpuan na ni Lia ang kanyang tunay na landas. At sa landas na iyon, mas marami pa siyang taong ililigtas habang tinutupad ang kanyang espesyal na pangarap. Bagamat may mga panahong puno ng pagkalito at paghihirap, sa huli, natagpuan ni Lia ang kanyang sariling kasagutan. Isang magandang kwento na nagpapakita na ang isang tunay na bayani ay hindi nabubuo sa isang gawa ng kabayanihan lamang, kundi sa patuloy na proseso ng paghahanap ng sariling landas at pagtulong sa kapwa.